maging matagumpay ang fellowship na yan sa Palawan. So isama natin yan sa prayer, mga kapatid. Nagagalak ba kayo sa gawa ng Panginoon? Amen. Mas magagalak kayo kapag kasama kayo. Alam niyo yung mga kapatiran from Palawan, I think 17, ilan ba sila? 17. At mahihirap lang yung mga tao na yon, pero gumawa sila ng paraan na makarating. I think natulungan din ng kaunti from Mindanao, pero napakalaking bagay para sa kanila yung bumiyahe pa. At ang karamihan sa kanila ay first time sumakay ng eroplano. First time na sumakay ng eroplano ang marami doon sa mga nagbiyahe. At wala pa nga direct flight dahil ang alam ko dumaan pa ng Cebu. Busuanga to Cebu and then Cebu to Butuan. So, purihin ang Panginoon sa mga bagay na yan. There's always a first time. Nung kami ay mga young people pa, actually mas bata pa, ang mga kapatiran sa church ni Pastor Franco ay mga first timer din sa Manila. Nung first time na nagdaos ng convention si Ewald Frank sa PICC pa. So yung mga kapatiran ay inosente sa escalator. I cannot forget that experience kasi yung mga kapatiran nagtitipto doon. Hindi alam kung paano sasakay ng escalator. Ang iba ay nagubad ng tsinelas. So you can imagine kung gaano ka ignorante ang mga kapatiran during that time. Salamat sa Diyos sa kanyang mga masaganang biyaya. At nais ko rin i-mention ang isang pastor na na-meet namin, si Pastor Joaquin June Elevera. Siya ay veterano na rin sa message at siya ay lumaki sa ministry ni Pastor Villagonza during the 80s hanggang 90s. And then nagkahiwalay sila at hanggang sa namatay si Pastor Villagonza at si Pastor June Elevera ay nag-establish ng kanyang ministry sa lugar ng Porac, Pampanga. Siya ay nasa Porac, Pampanga ngayon. Pero I think ang church nila ay nasa Porac or Angeles City. At meron na rin siya mga outreach at mga church na na-establish sa parting Northern Luzon naman. Salamat sa Panginoon na nagkita kami noong fellowship. In-invite siya ni Pastor Lito dahil siya ay personal friend. Matagal na rin sila nagkasama at naisipan ni Pastor Litong i-invite si Pastor June Olivera dahil matagal na sila hindi nakikita. So, yun ang nangyari at nakakagalak dahil katulad natin, may mga similarity ng paninindigan sa mensahe and I pray na yung common ground na yun ay ma-establish pa at magresulta ng mas mahabang fellowship. In fact, siya rin na nagsabi na sana hindi ito yung una at huli at maging mas mahaba pa ang ating mga pagsasama sa gawain ng Panginoon. So gusto ko isama niyo sa prayer yan dahil naniniwala ko na ang gawa ng Panginoon kapag ito'y ating iniingatan, inaalagaan, ito'y nagiging mabunga at katulad ng bulaklak na mabango, ang gawain ng Panginoon ay nag-a-attract ng mga ministries, nag-a-attract ng mga tao, ng mga taong uhaw sa salita ng Diyos. At yan ay isang bagay rin na gusto kong ibahagi sa inyo ngayong gabi dahil sa may mga bagay din na aking pinagbulay-bulay nung kami ay pauwi na hanggang kanina at may mga bagay na aking pinag-isipan na ang takbo ng ministry ay bagamat tayo ay naniniwala tayo ng Espiritu ng Diyos ang siyang nangunguna sa gawain ng Diyos, subalit mayroong factor ang attitude ng mga nasa loob ng ministry. Whether ito ay ang mga mananampalataya, pero lalong-lalo na ang mga manggagawa. So nais ko ibahagi sa inyo ang isang paksa mula dito sa Mark chapter 9. 9. 9
Ito ay hindi bago sa inyo sapagkat maraming ulit na rin itong na nagagamit na talata sa mga pagtuturo. Subalit nais kong gamitin ang Mark chapter 9 verse 49 hanggang 50. Dalawang talata lang ating babasahin muna. Sabi rito, for everyone will be salted with fire. Salt is good, but if the salt becomes unsalty, with what will you make it salty again? Have salt in yourselves and be at peace with one another. Ang verse 49 sa King James ay mas mahaba. There is a part there na inalis sa NASB because sa mga bagong mga manuscript ay majority ng mga bagong manuscripts na na-discover na ay hindi naman yun kasama. Pero gusto kong basahin din para sa ating kapakinabangan. Sabi ng verse 49 sa King James, for everyone will be seasoned with fire, and every sacrifice will be seasoned with salt. So let's talk about seasoned life, seasoned ministry. Gusto kong gamitin yung salitang season as a verb na ang ibig sabihin ay una is to give flavor, magbigay ng lasa or maging malasa, to be flavorful. At ang salitang season ay ginagamit din as a verb, as a parang descriptor ng mga bagay na subok na. Pag sinabing seasoned warrior, so ibig sabihin niyan ay isang mandirigma na marami nang naranasang labanan at subok na mananagumpay. Seasoned. Di ba? Veterano. Baga. So when we talk about seasoned ministry, we're talking about a ministry na subok na marami nang napagdaanan, marami nang naranasan at masasabi nating hindi na rin maliit ang kaniyang halaga at siya ay nakaranas na ng labanan at naging mananagumpay. So the same is true sa idea ng seasoned life. Naniniwala ko na hindi lang tayo dapat basta maging mga Kristiyano at masiyahang ligtas. Dapat ay makaabot tayo sa kalagayan na masabi natin, katulad ni Pablo, I have fought a good fight. I have been a warrior of my life. Ang aking buhay Kristiyano ay nasabak na sa maraming mga labanan, struggles, and I have overcome by God's grace. Okay? So, yun ang bagay na gusto kong ipakita sa atin sa gabing ito. At ito ay slightly different doon sa parable ni Jesus sa Matthew chapter 5 dahil doon ang pagkakasabi niya, you are the salt of the earth. Samantalang dito naman sa ating teksto ngayon sa Mark 9:50, sabi niya, have salt in yourself. Magkaroon kayo ng asin sa inyong sarili. Well, of course, kung ano yung meron sa atin, yun din talagang ating may papakita sa sanglibutan. Pero ang focus ng Panginoon sa kanyang salita dito sa ating teksto ay internal. It has something to do with the person, the believer, the follower of Christ, the disciple himself. And then, of course, Jesus was concerned about the circle of disciples. Yung kalipunan ng mga disipulo niya, ng mga alagad niya, and that is why he said, have peace with one another. Merong kaunting kaibahan ng asin sa panahon ng Biblia, kung bakit sa panahon ng Biblia nasasabi nila na ang asin ay nawawala ng lasa.
That's because yung kanilang kinukuha na salt mineral around the Salt Sea, especially bandang south, ay marami daw salt minerals na kanila nakukuha. It's not pure salt. Hindi ito puro na sodium chloride. Ito ay may halong ibang mineral, at kapag ito ay nababad sa tubig, yung sodium chloride, yung salt niya na nagpapaalat ay nawawash out, at ang natitira ay ibang mineral na, at yun ay yung sinasabi nilang tumabang, nawala ng lasa. At kapag yun nawala ng lasa, ay tinatapon na yun at inapakapakan ng mga tao. So yun ang dahilan kung bakit sinasabi dito ng Panginoon na mabuti ang asin, salt is good, but if the salt loses its flavor, then it's no good. Wala nang value. Sabi niya, paano mo pa yan paaalatin? Anong ilalagay mo para umalat yan? So alam nila sa panahon nila na wala nang pakinabang yung natira, at yun ay itinatapon na nga. Hindi na yun magagamit pa, at wala silang alam kung ano ang pwedeng gawin para yun ay paalating muli. So, binibigyang diin ng Panginoon dito ang kahalagahan na ang mga mananampalataya ay maging malasa. Maging malasa, maging flavorful ang buhay. At perhaps sa panahon na yon ay walang ibang spices na nagagamit na kasing common ng asin. Hindi katulad sa ating panahon. It's salt and pepper, di ba? Yun ang pinaka most common. Kung hindi ako nagkakamali, sa panahon ng colonization lamang, naging popular ang pepper sa Europe, and that is why nagkaroon ng tinatawag na anong tawag 'yon? Spice trade. Dahil yung mga spices sa Europe, sa Middle East, at sa Asia ay tinatravel nila from place to place, at nagkaroon ng trading. Nagkaroon ng pagpapalitan ng mga spices na yan, and if I am not mistaken, ay ang mga spices na iuuwi sa Europe ay nagiging very valuable. Sa ating panahon, masyadong common na ang pepper para sa atin. Sometimes tumataas ang halaga, bumababa, pero bihira ang ibang spices sa kanilang lugar na nagagamit on a daily basis. Of course, meron silang cinnamon, meron silang frankincense, meron silang myrrh, and those things, yun ay common naman sa Middle East. Sa Asia naman, ang common ay peppers, di ba? Yung mga buto na yan. And then yung sili at iba pang mga spices na mas nagagamit dito sa atin sa Asia. So, the thing is, ang salt ang most common way of giving flavor to food. Kaya kapag ang pagkain ay walang asin, ito ay hindi inviting, hindi exciting kainin. Kaya sabi ng Panginoon, have salt in yourself. In other words, ang nais ng Panginoon, ang kanyang mga alagad ay maging malasa. Naniniwala ko na ang salt dito ay tumutukoy sa Christian character and integrity. Ang isang mananampalataya ay kailangang mag-demonstrate sa kanyang buhay ng character ng isang tunay na anak ng Diyos. At ito yung magiging dahilan upang tayo ay maging seasoned sa buhay. Magiging, ibig sabihin, seasoned ay dadaan tayo sa maraming mga iba-ibang mga karanasan sa buhay, at masusustain tayo sa mga karanasan natin. We will continue on, move on, be victorious. So tayo ay magiging mga seasoned na mga servants of God.
Now, gusto ko ipakita sa inyo sa bahagi na ito ang concern ni Jesus sa kanyang mga disciple. I believe, kung inyong babasahin mabuti ang Mark chapter 9, especially beginning verse 30, makikita ninyo na si Jesus ay mayroong concern sa kanyang mga disciple about some things. And that was the reason kung bakit sa dulo ng chapter na yan, ay nagbigay siya ng ganitong advice or admonition. At habang ako'y nagbubulay-bulay sa bahay, marami akong gustong ituro, pero dito ako dinala ng Panginoon. At dito nag-jump up yung idea sa akin at nag-connect doon sa ilang concern na para sa akin ay dapat maging aware ang mga mananampalataya. And I realize, mga kapatid, na maybe we are experiencing a new season sa ministry in which ang sentro ng fellowship ay wala na sa Cavite. At ang sentro ng ating mga fellowship at gathering will be in Mindanao. And there are many reasons. There are some reasons na maybe hindi natin maiwasan, but maybe it is our own doing. It is our own doing, at sapagkat ito'y nagawa na natin, ito'y nangyari na, ay hindi natin maiwasan ang effect. Kung ating dadalhin ang konsepto ng salt, ng saltiness, ng flavor sa ministry, ay gusto ko ipakita sa inyo na para ang ministry ay maka-attract ng mga, sabihin natin, maka-attract ng mga tao at ng mga followers, sabihin natin followers for the sake of idea lang, maraming pwedeng gawin. Pwede tayong mag-approach sa idea ng mga, sabihin nating man-made, mga makataong pamamaraan na mag-a-attract sa mga tao to join, to fellowship with you. Pero kung ang hanap natin ay mga totoong mananampalataya, hindi natin sila magugoyo. Hindi natin sila basta-basta ma-attract sa pamagitan ng mga makataong paraan. Ang nag-a-attract sa tunay na mananampalataya ay genuine Christianity. Genuine character, integrity sa ministry. And for the past 20 years, more than 20 years, ang ating fellowship ay nakita natin ang ating fellowship it started small. Okay, ilang simbahan lang ang ating fellowship during that time, way back 1995, nung ang mga senior pastors natin na kinuha na ng Panginoon ay nag-decide na bumitaw sa ministerial meeting sa Metro Manila at ituloy yung nauna ng ministerial meeting na ginagawa nila many years then, since the 80s. And from 1995 ay nag-host tayo ng fellowship. It started small, pero ito'y pinalago ng Panginoon over the years. Hindi lamang sa mga local na mga simbahan, kundi ang mga local church ay nagbunga at eventually it attracted other churches. Ang mga church from Mindanao na naka-fellowship namin, pero sa early years ay doon lang, eventually ay na-challenge sila at sinubukan nilang bumiyahe. Nag-start na bumiyahe ay mga manggagawa lang. 2, 3, 4, 5, dumami sila. And then, paglipas ng ilang mga panahon ay nagsimula na silang magdala ng mga tao. And eventually, churches na ang sumasama. Kaya nakita natin kung gaano kaganda ang effect ng camp meeting during that time. Noong hindi pa ma-afford ang pag-eroplano ng marami,
kailangan nilang mag-travel 3 days from Mindanao to Manila para lang mag-join sa camp meeting. Alam niyo ba na yun ay hindi ordinaryong bagay? Yun ay nangyari sapagkat there was attraction. Merong common ground, may mga bagay na kanilang kinauhawan at inasam na maranasan at binabalik-balikan. So yan ang ibig sabihin ng may lasa. Okay? May lasa, may flavor. And that's why they keep coming back sapagkat mayroon silang nai-enjoy at nasasarapan sila sa kanilang natikman. Kayo ba, anong inyong naranasan? May excitement ba kayo sa mga camp meetings, sa mga fellowship man lang? You see, wala kayong, kailangan meron kayong malasahan. Kung merong ino-offer na salita doon at yun ay para sa inyong kaluluwa, pag naranasan mo ng isang beses, babalikan mo dahil gusto mo uling matikman. And so it happened for many years. More than 20 years natin ginagawa yan. Of course, nagkaroon ng effect ang pandemic dahil sa na-lockdown ng maraming mga kasimbahanan. So medyo nabago ang mga factors, maraming factors na nadagdag. But there was something na sa kabila ng problema ng pandemic ay ginagawa ng Panginoon. Ang fellowship sa Mindanao ay nagpatuloy at ito ay sapagkat ito'y naalagaan through sacrifices and sabi natin contributions ng mga tao at ng mga sister churches ay lalo itong lumaki. And this last fellowship, mga kapatid, it has become so much bigger. It is so much bigger. At yung ganung crowd ay hindi natin naabot sa fellowship, sa Jabez. At yung bilang ng mga participating ministers, hindi natin naabot ang ganun karami. So clearly there was something na ginagawa ang Panginoon and I'm so glad na yun ay nangyayari. Bakit? Because ibig sabihin yan, ang gawain ng Panginoon ay lumalago sapagkat ito ay nag-a-attract ng mga like-minded people who stand on the same ground. Nang habol nila ay hindi lang samahan, kundi substance. They want substance. At sa kasimplihan ng mga pangangaral ay nasumpungan nilang substance na yan. And so they keep coming back. So dito nyo makikita kung gaano kahalaga ang admonition ng Panginoon. Have salt in yourselves. Have salt in yourselves. Now, bago ko ituloy ang aking observation, ay gusto ko dalhin kayo sa kalagayan ng mga disciples ni Jesus. Anong nangyayari sa panahon na ito kung bakit si Jesus nag-admonish, have salt in yourselves and have peace with one another, sabi ng Panginoon. You see, kung ating susundan sandali, from verse 30, makikita ninyo, mayroong at least 2 bagay na sinaway ang Panginoon sa kanyang mga disciples. Ang una ay ang kanilang argument kung sino ang greatest among them. Ang sabi dito sa verse 30, alam niyo ba kung paano nag-arise ang tanong na yan? Ito ay nag-arise sa paalala ng Panginoon na ang anak ng tao ay papatayin. Sabi niya rito, and from there they went out and began to go through Galilee, and he did not want anyone to know about it. For he was teaching his disciples and telling them, the Son of Man is to be handed over to men, and they will kill him. And when he has been killed, he will rise 3 days later. But they did not understand this statement, and they were afraid to ask him. They came to Capernaum, and when he was in the house, he, the Lord, began to question them. What were you discussing on the way?
But they kept silent, for on the way they had discussed with one another which of them was the greatest. So, papansin ninyo na si Jesus nagpaunang magsabi na malapit siyang dumating sa kanyang kamatayan. In other words, malapit siyang mawala sa kanilang kalagitnaan. At ano ang response ng mga disciples? Instead na magkaroon ng concern sa master, nagsimula silang mag-argue, sino kaya ang greatest sa atin? It seemed like, in-anticipate nila pag nawala ang master, somebody will have to take place. Sino kaya sa atin yan? Di ba? At makikita niyo ang sagot ng Panginoon sa verse 35, and sitting down, He called the 12 and said to them, if anyone wants to be first, he shall be last of all and servant of all. So malinaw na ang Panginoon ay nagsasaway sa kanila, sa kanilang attitude. Instead na ang concern ay focus nila sa kung ano, bakit siya mamamatay, anong mangyayari, at magkaroon sila ng concern sa mangyayari sa kanilang master. They were concerned about themselves. Ano na kaya mangyayari sa atin? Sino nang papalit? Sino magiging pinakadakila? Sino magiging pangulo sa atin? Sinaway sila ng Panginoon. Hindi yan ang dapat ninyong iniisip. But let me tell you this, kung sino man ang gustong maging panguna sa inyo, kailangan siya ang maging huli sa lahat at alipin ng lahat. Now, we know what that means. Pero ang gusto kong bigyan natin ng emphasis ay kung bakit nag-arrive si Jesus sa ganitong admonition. It is the mindset of the disciples na gusto ng Panginoong sawayin at ituwid. And then ang sabi niya sa verse 36, He took a child and placed him among them, and taking him in his arms, He said to them, whoever receives one child like this in my name receives me, and whoever receives me does not receive me but him who sent me. So kumuha pa siya ng isang bata para lang mag-illustrate. Alam niyo kung gaano kahalaga ang inyong attitude? Kailangan ang inyong attitude sa pagtanggap sa akin ay katulad ng bata. Alam natin ang bata, ang bata kapag sila'y tumanggap sa isang guro, ay wala silang konsepto na sabihin natin, wala silang vested interest. Kung mawawala ang teacher, baka mag-iyakan pa ang mga bata. Sabi niya, kailangan niyong tanggapin. Kailangan ang pagtanggap niyo sa akin na maging katulad sa mga bata na ito. Alright? So, of course, binibigyan din ng Panginoon na ang tunay na ministry ay servanthood. Paglilingkod. It's not about kung sino magiging dakila, kung sinong nasa posisyon. And kapag ang mga tao, kapag ang ministry ay walang servant attitude, then it becomes flavorless. Ito'y nagiging walang lasa. Sapagkat it will become obvious sa mga tao kapag ang mga leader ay ang inaasam ay position. Ang inaalagaan ay ang kanilang position instead na ang kapakanan ng nakararami. Kapag ang ministry ay walang servant attitude, ang pinaglilingkuran ay sarili. Kapag ang paglilingkod ay nakafocus sa sarili, malasa lang yan sa sarili. Pero sa mga taong nakakaobserba, nakakawalang gana. Ayaw ng Panginoon dumating sa ganoong klaseng paglilingkod ang kanyang mga disciples. Sapagkat yan ay obvious na sa mga Pharisees at sa mga Sadducees na ang kanilang inaalagaan, ang kanilang sarili lang, kanilang position. They were fighting tooth and nail, di ba? Yun ang isang metaphor dyan.
na talaga namang pinaglalabang mabuti, huwag lang mawala sa position. Ang mga true servants of God, they're not after position. Kilala nila ang kanilang sarili. Pero kahit walang kumilala sa kanila, kahit ang mga tao umayaw sa kanila, they know who they are and they will serve anyway. Now, kung itutuloy natin sandali, dito sa verse 9 naman, may isa pang bagay nating maobserbahan. John said to him, "Teacher, we saw someone casting out demons in your name, and we tried to prevent him because he was not following us." So anong ating maobserbahan sa verse 9? Sa verse 38 na yan, ay ang mga disciples ay mayroong attitude na para bang exclusivity. Now, ang exclusivity ay subjective yan, mga kapatid. Of course, may mga bagay na hindi natin pwedeng i-compromise. Like kapag sinabi natin, marami bang daan patungo sa kaligtasan? Hindi natin pwedeng i-compromise ang truth. There's only one way to God, and that is the Lord Jesus Christ. Alright? At maaaring yan ay magbigay ng idea ng exclusivity, but that is the truth. At wala tayong magagawa doon. Alright? And ganun din naman pagdating sa mga aral ng mga apostles. Hindi tayo pwedeng magdagdag ng anumang aral, hiwalay sa mga aral ng mga apostles. At sabi ni Pablo, kung mayroong dumating sa inyo magturo ng ibang aral, kahit kami pa, bumalik dyan at mayroong ibang dalang aral kaysa sa una naming pinangaral, let them be accursed. At si Pablo ay napaka-stricto doon sa part na yan. Sabi niya, sapagkat ang aral, ang ebanghelyo na dinala ko sa inyo ay hindi galing sa tao, but it came by revelation of Jesus Christ. So walang katulad nito. Walang ibang option maliban sa ebanghelyo na dinala ni Apostol Pablo. Ito'y galing kay Jesus Christ. Meron nga nag-argue na si Pablo raw, iba ang gospel kay Jesus Christ. Pag kinukumpara, parang meron silang ginagawang comparison, paano itinuro ni Jesus ang gospel, and then si Pablo, tila may kaibahan. But you see, nilinaw na ni Pablo na ang kanyang gospel ay kanyang dala ay galing kay Jesus Christ. It came by revelation. So, may mga bagay na kailangan maging exclusive. Walang compromise. See? Pero may mga bagay din naman na kailangan maging open, maging bukas, maging open-minded so as to accommodate others. Na hindi natin masyadong lagyan hindi tayo masyadong maging critical sa mga boundaries na kapag meron tayong counting differences, ayaw ko na sa inyo. Hindi kayo pwedeng kasama namin. Sinaway sila ng Panginoon sa bagay na yan. Anong sabi ni Jesus? Sabi niya sa 39, but Jesus said, "Do not hinder him. For there is no one who will perform a miracle in my name and be able soon afterward to speak evil of me. For the one who is not against us is for us." So sabi niya, do not hinder him. Ano naobserbahan ni John? That man was casting out demons in the name of Jesus. Whether yun ay nag-work o hindi naman binanggit. But it seemed, pwede nating i-assume na siya nga ay nagka-cast out ng demons in Jesus' name, at yun ay nangyayari. Mayroong deliverance na nararanasan. But somehow, sabi ni John, don't do that. That's my master. At hindi ka kasama sa amin. You're not allowed. So, wala siya kamali-malay, mali yung kanyang attitude.
Sabi ng Panginoon, huwag niyong pigilan. Sabi niya, kung siya ay nag-perform ng miracle in my name, hindi yan basta-basta magsasalita ng masama laban sa akin. In other words, kung sila ay nangangaral din ng gospel at merong common ground tayo kay Kristo, then, irespeto rin natin. At kung let's say, gustong sumama, maki-fellowship, i-accommodate natin. But we never condemn them right away. Of course, may mga doktrina na madali nang ma-identify at hindi na tayo nag-aalangan i-condemn yun. At yun ay obvious na sapagkat malino namang sinasabi ng Scripture na mali. Even if they also believe in Jesus. Even ang kanilang view kay Jesus ay iba na nga eh. Di ba? Pero, there are cases na kailangan ang mga disciples ni Jesus ay maging accommodating at irespeto ang nararanasan ng iba bagamat sila ay nasa labas ng kanilang samahan. Sabi niya, for the one who is not against us is for us. Nangangaral ba siya doon sa aking pangalan, nagka-cast out ng demons? Wala naman kayo narinig ng masamang salita laban sa akin? It's not against us. Hayaan niyo lang siya. Di ba? Siguro yung binabanggit ni John dito ay isang follower ni John the Baptist. Na, of course, marami namang followers si John the Baptist na naging believer kay Jesus, and perhaps ang iba ay hindi naging follower, pero nakita nila, na-witness nilang miracles sapagkat yun ang isang mga sign na binigay ni Jesus kay John. Nung siya nasa kulungan, sabi niya sa mga disciples ni John, bumalik kayo sa kanya at sabihin niyo sa kanya, ang mga bulag ay nakakita, ang pilay nakalakad, at ang mga patay ay nabuhay na muli. So maybe ito yung ilan sa mga nasa labas ng fellowship ng mga disciples, pero naroon sila sa labas at dala nila ang pananampalataya sa pangalan ng Panginoon. They were casting out demons and they were doing ministry and they're not speaking against the Lord. Sabi ng Panginoon, do not prevent them. Sabi niya sa 41 ay ganito, for whoever gives you a cup of water to drink because of your name as followers of Christ, truly I say to you, he shall by no means lose his reward. So even these people ay merong reward sa Diyos because they have become followers of Christ, although hindi sila kasama ng mga disciples. In what way, hindi yun binigyan ng detail dito, pero ito yung nagpapakita lang ng idea na wag nating gawing masyadong exclusive ang pananampalataya in such a way na gusto na nating i-condemn ang lahat ng nasa labas. In fact, gusto ko lang i-comment sandali na yung isa sa bisita nating minister sa fellowship na nakaraan ay marami siyang pag-appreciate na in-express sa kanyang Facebook at binanggit mga bagay na kanyang naobserbahan at ikinagagalak na nakita. Lalong-lalo na ang buhay ng mga mananampalataya, ang kanilang kabanalan, ang kanilang participation sa ministry, ang kanilang kagalakan sa pagsamba. So, he was very appreciative na nakita ang mga bagay na yun. At yun ay binaon niya pa uwi sa kanilang mga simbahan. So, there is a right way and a wrong way of drawing boundaries, mga kapatid. At kung ang ating ministry ay focus lang natin sa pag-draw ng boundaries at pag-identify ng hindi natin kasama at ng mga ayaw natin, darating ang panahon, mauubos tayo.
Kung counting difference ay magdodraw agad tayo ng line, mauubos tayo. Kung counting bagay na hindi natin na pagkakaintindihan ay ayaw na natin makipag-fellowship, kaya nga nabitawan ko ang salita na ito sa isa sa mga huling ministerial meeting, we have become hypocrites. Nagiging hipokrito tayo sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Sapagkat instead na ating ayusin ang mga bagay na hindi natin napagkakaunawaan kahit sa loob ng congregation. Magiging mabuti ba sa inyong pakiramdam kung kayo ay nagkakasama sa gawain, pero sa inyong mga puso, sa inyong mga bahay, you speak against each other? That's not a good thing. Diba? Kamayan tayo, yakapan, beso-beso, pero pagdating sa bahay, ito yung ayaw ko sa kanya, ito yung ayaw ko sa kanya, ito yung ayaw ko sa kanya. Darating ang araw, yung mga bagay na yan ay magiging malaki ang mga rift na yan hanggang sa maging matabang na ang isa't isa sa pakikisama. And then wala nang imikan. Sasama pa rin, nagkikita pa rin sa church, pero wala nang imikan, wala nang pakialaman. At yan ay makikita nyo kapag meron kayong mga events, meron kayong mga fellowships or mga family events, matabang ang pakikisama sa isa't isa. Alam niyo mga kapatid, kapag kayo nakaramdam na may mga mananampalataya na nananabang sa inyo, ang dapat yung gawin ay mag-reach out. Mag-bridge ng tulay. Gumawa ng tulay, tumawid sa kabila, at ibalik ang band. Huwag ninyong pabayaan at sabihin, okay na yan, mabuti na rin yan, para hindi tayo nagkakasamaan ng loob. That is a wrong solution. Akala natin kapag tayo may mga grievances sa isa, nasaktan tayo, para hindi na masaktan, wala nang imikan. That is a worldly attitude. Di ba? Worldly behavior yan. Magkasama tayo sa office, walang imikan. Magkasama tayo sa bahay, walang imikan. Para hindi na tayo magkasakitan. No. That is not Christian character. We resolve our differences. We talk about our differences at diyan ay magkasama nating itinataas sa Panginoon because we are supposed to be one body. At kung tayo totoong one body, every joint supplies. You know, walang gap ang mga joints ng katawan ng ating Panginoon. Pag may gap, mamamanhid yan. Pag may mga putol na ugat, magsisimulang mamanhid ang mga members ng body. No. Every joint supplies. So every one of you contributes to edification. To the edification of the body of Christ. Okay, so balik ako dito sa salita ng Panginoon. Sabi niya rito, so, pagdating sa 42, nag-remind si Jesus kung gaano kaimportante ang, okay, let's see, basahin muna natin para ma-pick up natin ang salita ng Panginoon. Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it is better for him if a heavy millstone is hung around his neck and he is thrown into the sea. So ang tinutukoy niya dyan sa kanyang salita sa verse 42 ay galing doon sa statement ni John na nasa labas, hindi kasama namin, pinagbabawalan namin. Sabi ng Panginoon, do not prevent them. Do not offend them, in short. Sabi niya, so if anyone causes one of these little ones in me to sin or to fall away, to be discouraged, it is better for him, mabuti pa sa kanya, ang magtali ng bato sa leeg, tumalon sa dagat. In other words, ayaw ng Panginoon na tayo nakasama niya ay pumigil sa sino mang gustong lumapit sa kanya. Kaya meron pang isang in-invite si Pastor Lito, isa pang kaibigan din niya, minsan niya nakasama sa mga nakaraang mga ministry niya at paghayo nung siya ay very active pa sa evangelism. So in-invite niya at binigyan ng pagkakataong mangaral. Of course, hindi lahat ng kanyang binitawan ay
sabihin natin kayang malunok ng natin na nasanay sa ibang sa mga pangungusap na hindi ganoon. Sabihin na lang natin iba. I do not want to say na mali because in-accommodate ni Pastor Lito at in-accommodate natin. Walang nag-walk out. walang nagsalita ng masama because ayaw nating may ma-offend. He was invited, he became part of the fellowship, in-accommodate ni Pastor Lito, and we had respect for that. So walang nag-walk out. Pinakinggan, binigyan, in-accommodate habang siya ay nangangaral. And that is the right thing. That is the right thing. Kaya nga hindi ko nagustuhan yung isang bagay na ginawa ng mga dati nating kasama. Anyway, wala naman na sila ngayon sa atin. Pero there was a time na maliit pa nga lang ating fellowship noon, and then ang isang pastor na hindi naman, sabihin natin hindi kasing galing ng ibang mangaral, ay naboboard yung isang brother at sabi niya, matulog na lang ako. Parang wala naman ako napapala. That's a wrong behavior. That's a wrong attitude. Hindi man natin yung sabihin sa harapan ng mga ngaral, pero niyuyurakan natin ang kanyang ministry. Binababa natin siya. And then, sabi ng Panginoon, and if your hands, so pumunta siya ngayon sa personal na buhay ng kanyang mga disciple, and if your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life maimed than having two hands to go into hell, into unquenchable fire. And if your foot is causing you to sin, cut it off. It is better for you to enter life without a foot than having 2 feet to be thrown into hell. And if your eye is causing you to sin, throw it away. It is better for you to enter the kingdom of God with 1 eye than having 2 eyes to be thrown into hell, where their worm does not die and the fire is not extinguished. So ito ay nag-focus ngayon si Jesus sa personal na mga kapatiran, hindi sa offenses sa ibang tao, kundi sa pag-check ng kanilang sarili. Is there any part of your body that is causing you to sin? Alin ang mas gusto mo? Kumpleto ang iyong physical na katawan sa impyerno, or nabawasan ng isa pero ikay makapasok sa langit? Now maaaring sabihin natin, this is a very, sabihin natin, radical na solusyon. But I believe hindi si Jesus nag-a-advise ng pagputol literal ng kamay. Ang ibig niyang sabihin, kung may mga bagay na tila mahalaga sa atin, pero hindi naman mapapakinabangan pagpasok sa kaharian ng Diyos, mas mainam bitawan mo yan. And I believe this has something to do with their attitudes. Sa kanilang mga pag-uugali na gustong ituwid ng ating Panginoon. For everyone will be salted with fire or seasoned with fire. Para sa akin, ang salita na yan, na everyone will be seasoned with fire, ay dadaan tayo pare-pareho sa trials. To be seasoned with fire is to go through trials, to endure trials, and to come out of those trials so that we are seasoned believers, seasoned followers of Jesus Christ. Hindi ba napapansin, mga kapatid, na ang pinakamagandang lugar para ma-mold ang character natin ay sa gitna ng mga trials. Pag wala mga trials, of course, meron tayong mga pagtuturo, meron tayong mga Bible studies, pero karamihan ay hindi natin masyadong na i-internalize because it takes experience para ma-recall natin ang kahalagahan ng mga salita na yun. And then, those trials help para ma-mold ang ating character. Kaya ang isang Kristiyanong walang trials ay hindi seasoned Christian. Diba?
Paano masasabing veterano ka ng mananampalataya? Kahit sabihin natin 1 year ka pa lang, 2 years ka pa lang. Hindi nyo ba napapansin? Sometimes, merong maraming church members na mas matagal sa loob ng gawain pero hindi seasoned when it comes to faith. Yung iba, 1 taon, 2 taon, 3 taon, very vocal na, very active na sa pagwi-witness at nagiging blessing agad ang kanyang buhay sa loob at sa labas ng iglesia. Because they're going through trials, samantalang yung iba, living a comfortable life. They want it easy. God can give you an easy Christian life, pero hindi mamumold ang iyong character. Wala kang testimony. Balikan ninyo ang Hebrews 11. Ang sabi ng author, for by faith the men of old, the forefathers, obtained a good testimony. Di ba? And then inisa-isa niya, beginning with Abel, saan sila nagkaroon ng magandang patutuo sa pananampalataya? Basahin niyo kung ano nangyari sa kanila. Si Abel, pinersecute ng kanyang kapatid. Si Noah ay dumaan sa mabigat na panahon ng deluge and so on and so forth. It is in those trials that our faith are vindicated. Amen. Everyone will be seasoned with fire. Kaya, going back to verse 50, salt is good. Ang asin ay mabuti. Kung kayo ay lagi nasa kusina, kung kayo ay naka-assign sa pagluluto, at kung kayo ay very sabihin nating, magbibigay ng attention talaga sa inyong kinakain, you know na ang pagkaing matabang, kahit gutom ka, ay nakakawalang ganang kumain. Pero ang pagkaing malasa, kahit busog ka na, gusto mo pang kumain. Gusto mo pang magpuno ng iyong plato sapagkat talagang malasa, lalo na kung first time mong natikman. So there's a reason kung bakit ang mga fast food at ang mga junk food ay tinatawag na comfort food sapagkat ito yung mga pagkain na una, very easy na mabili. Pangalawa, it is because of the salt content. Malasa. Pag nababagot ka, magbukas ka ng chichirya. Diba? Pag inaantok ka at kailangan gising ka, bukas ka ng chichirya. Gutom o busog, bukas ka ng chichirya at nauubos ang laman nang walang kamalay-malay. No, na hindi mo na mamalayan, I mean. So, salt is good. Kaya ito binigyan ng diin ng Panginoon sa kanyang mga disciples. Salt is good. But if the salt becomes unsalty, with what will you make it salty again? So, hindi dapat mawala ng lasa ang ating pagiging asin. Have salt in yourselves. Have salt in yourselves. Maging seasoned kayo. Maging malasa ang inyong buhay. Paano? Sa pamagitan ng pagtanggap ng mga bagay na inaalaw ng Panginoon and to live and to go through those trials, endure those trials, and learn from them so that you can have salt in yourselves. Pansinin niyo pansin niyo kapag tumayo ang dalawang klase ng Kristiyano, ang isa ay seasoned sa mga trials, ang isa naman ay very easy ang kanyang life, very convenient, parehong magpatotoo. Sisiguraduhin ko sa inyo kung alin sa dalawang testimony ang mas malasa. Di ba? Bakit mas malasa yung isa? Sapagkat seasoned na siya sa kanyang trials. He went through a trial and he was an overcomer. He came out a better person. He learned something
Kahit sabihin natin pabalik-balik, paulit-ulit, matigas ang ulo, pero kapag tumayo ulit, nagpatotoo at nag-acknowledge sa kanyang mga pagkukulang dahil sa mga natutunan niya sa kanyang mga trials, we praise God. At we can do the same sa mga very convenient ang Christian life na walang testimony. Have salt in yourselves. Be a seasoned believer. Be a seasoned Christian. And be at peace with one another. Si Paul ay mayroong binanggit, of course, sa Colossians 4. You can read that, Colossians 4 verse 6. Anong sabi niya diyan? Your speech must always be with grace, seasoned, as though seasoned with salt, so that you will know how you should respond to each other, to each person. So ito ay may kinalaman sa pag-share, pag-witness, or pagsasalita sa harap ng mga tao. Kapag ang ating pangungusap daw ay mabiyaya, na para bang naasinan, diba? So ibig sabihin, ang buhay na may lasa ay ang buhay na mabiyaya. Ang buhay na, ang biyaya ng Diyos ay nakakagawa sa kaniyang buhay. At yun ang doon daw nagiging maganda ang ating pangungusap sa ibang mga tao. Pero kung yabang, kung galing lang ng ating sarili, hindi natin ma-expect ng mga tao, lalo na yung merong alam na sa salita, ay magre-respond. Diba? Kahit preacher ka pa. So si Jesus ay may dalawang advice sa kanyang mga disciples. Have salt in yourselves. Maging seasoned kayong Kristiyano. Maging graceful ang inyong buhay. And be at peace among yourselves. To be at peace among yourselves means to pursue peace with one another. Maging carrier tayo ng kapayapaan ng ating Panginoon. No, so binigyang diin ng Panginoon dito ang kapayapaan sa kanyang mga disciples because they were arguing. Who is the greatest among us? So obviously, the spirit of competition was there. Kaya sabi ng Panginoon, be at peace among yourselves. Don't compete with one another. Kaya mga ministers, hindi dapat nagko-compete. We are preachers of God. We have different measures, but no one is better than the other. We are all sinners saved by grace. No one is better than the other. Maaring meron tayong kaigihan pagdating sa pagdideliver ng salita, of course, sapagkat ang iba ay seasoned na nga, at ang iba ay maaaring baguhan ng mga mangangaral, we understand that. Pero hindi natin tinitingnan ng mababa ang iba just because we are better preachers than them. Kaya nga, well, ako ay nasa home church naman, so I'm going to call out names. Because sometimes may mga preachers na akala ninyo akala nila kapag nakapangaral na sila ay entitled na silang magsalita ng masama, ng masasakit sa mga kapwa nila manggagawa, at to think na hindi pa nila namimit. We have respect for one another, at siguro naman ay bilang inyong pastor ay nakikita nyo naman sa inyong manggagawa kung paano natin nire-respeto ang mga kasama natin. Considering na dumaan tayo sa mga problema, more than 1 year na nga, and yet, I dare not speak anything against them. Pero kapag binabastos ang gawain at binabastos ang pananampalataya at nagsasalita ng masama laban sa mga manggagawa at mga lingkod ng Diyos, na naglilingkod ng maayos,
huwag kayong matakot na mag-correct. Kayo matakot na mag-correct. Nais natin ang kapayapaan, pero hindi yun ibig sabihin na ating tatalikuran ang truth. Hindi ibig sabihin ibababa natin ang moral standard or i-compromise natin ang pananampalataya para lamang mag-accommodate ng peace. Tandaan natin yan. Okay? Ang pangungusap ni Jesus ay sa loob ng kanyang mga disciples, they have common ground. They stand on the same faith. The only problem they have is mayroong spirit of competition. So doctrinally, wala silang problema sa mga turo. They learn from the same master. Pero sa kanilang mga damdamin, competition was rising. At ayaw ng Panginoon na yun ay magpatuloy, kaya kanyang ina-admonish ang kanyang mga disciples. Have peace among yourselves. Diba? Dumating pa nga sila sa punto na yung magulang pa ang nag-approach. Panginoon, kapag ikaw dumating na sa iyong kingdom, pwede bang mag-request? Itong dalawa kong anak, James and John, pwede ba ang isa ay nasa kanan mo at ang isa ay nasa kaliwa? Grabe ang competition na, no? Talagang kumuha pa ng padrino para ma-secure ang position. But no, we're not after that. At na-appreciate ko ang ating mga kasama sa ministry. They're not after position. They want peace. Katulad tayo ni Amang Abraham, ayaw makipag-compete kay Lot. May plano ang Diyos sa ating buhay. If anyone wants to compete with us, hindi tayo sasakay sa competition na yan. Bakit hindi magandang competition? Because we already have a place appointed by God. There is already an appointed measure para sa bawat isa sa atin. It may grow perhaps depending kung kaano tayo kasikap, alagaan ang ating paglilingkod sa Panginoon. But that measure, hindi yan mabubura at hindi yan makukuha ng iba. Ang kailangan mo lang ay maging faithful sa master mo at maging faithful sa ipinagagawa niya sa iyo. There is no need for competition. When it's time para ibaba ng Diyos ang isa, wala tayong magagawa. When it's time kapag itaas ng Diyos ang isa, wala rin tayong magagawa. God does it. Ginawa niyan sa mga empires, sa mga emperors, sa mga kings sa ibabaw ng lupa. And God can surely do it in His church. Amen. Napakahalaga ng kapayapaan sa iglesia, sa ministry. Sa Acts chapter 9, may binanggit doon sa verse 31 na ang church, ang ministry ay nag-flourish sa Judea, Galilea, and Samaria because they enjoyed peace for a time. Perhaps medyo naglaylo ang persecution, so medyo naging maluwag ang kanilang movement. Perhaps mayroong mga kaguluhan sa loob ng gawain na na-resolve, so they enjoyed peace among themselves. At ano ang resulta? Nag-flourish ang gawain ng Panginoon. Sabi rito, the church was built up. And it kept increasing. You see? Kapag ang ministry mapayapa, at walang competition, walang spirit of competition, walang nakakapasok na mayroong vested interest, ang resulta ay kapayapaan at ang resulta ay ang maluwag na paggawa ng Espiritu ng Diyos. We can focus on teaching. We can focus on
biblical expositions. At ano ang resulta nito? Ang iglesia ay magiging malusog, ang Espiritu ng Diyos ay makakagawang maluwag, at ang gawain ay mabibuild up. Lagyan mo yan ng competition, lagyan mo yan ng mga pagtatalo-talo, ng mga nasa ministry. It will stunt the growth of the body. Yes, it will stunt your growth. And it's proven, mga kapatid. Marami ng mga fellowship na sabihin natin, nag-break away. Nag-cut off ng pakikisama sa atin because they have some issues regarding teaching, they have some issues regarding sa kung mga personal na mga bagay sa mga manggagawa. Pero ang hindi nila na-realize, they have become bitter. At ang naging laman palagi ng pulpito ay pagsasalita against other ministers. At ang naging goal ng pangangaral ay para pamalian ng iba instead na patibayin ang church. And that is not effective. It stunts the ministry. Ang ganitong klase ng ministry ay hindi magpapalago, magpapatibay, and it will not surely attract like-minded believers sapagkat walang lasa. Mapait. Ang laging laman ng pulpito ay mapait. Kapaitan. At kapag laging kapaitan ang laman ng pulpito, kahit ang mga nasa loob ng gawain, hindi na rin excited na makinig ng pangangaral. There's no excitement except magkasama-sama lang. Pero there is no joy in hearing the Word of God. At lagi nating ina-emphasize, mga kapatid, sa ating kalagitnaan, na ang pinakamasarap na dahilan na tayo ay nagagalak ay dahil sa salita ng Diyos. Hindi dahil nakita ko ang mukha ng kapatid, ng brother, ng sister. Masaya rin ako sa bagay na yan. But more than that is because we have heard from God. You see, anong resulta? Na-stunt ang gawain at to the point na pag nakita nila yung iniwan nilang gawain ay nag-grow pa rin sa kabila na sila ay bumitaw, they become bitter and then they judge. Denomination na yan kasi sa Biblia naman, ang tunay na kawan ng Diyos, kaunti lang. So we become bitter. Pero hindi nila nakita ang sikreto. Yung iniwan nila, naging mapayapa. Nawala ang kaguluhan. Nawala ang competition. Nawala ang argumentative na attitude. Sapagkat bumitaw at ang resulta ay mapayapang ministry. Seasoned and peaceful. And so it keeps growing. Kaya mga kapatid, there are times na kailangan nating tumayo at manindigan sa truth. To the point na i-call out ang mga tao, magsalita, mag-draw ng boundaries. Hanggang dito lang tayo sa ganitong certain issues, especially doctrines. Pero pagdating sa buhay ng mga tao na peaceful, hindi nagsasalita ng masama laban sa inyo, then have peace among yourselves. Huwag niyo silang itaboy. Huwag niyo silang bakuran. Maging accommodating tayo sa mga mapayapang mga tao. And of course, yun ay dahil sa tayo mismo sa ating sarili ay nagme-maintain ng attitude na peaceful at hindi tayo gumagawa ng issues, nagki-create ng issues, nagre-raise up ng issues para lamang magbagsak, magbaba ng iba at magtaas ng ating sarili. Ilang talata na pwede nating i-add, mga kapatid, to drive this point. Sabi ni Paul sa Romans 12:18, if possible,
as far as it depends on you, be at peace with all people. 2 Corinthians 13:11, finally, brothers and sisters, rejoice, mend your ways, be comforted, be like-minded, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Alam natin, ang sulat ni Paul sa Corinto ay loaded yan, di ba? Ng mga rebuke, ng yung mga correction and admonition, even warnings. Kaya sa bandang huli, ang sabi niya, mend your ways. Ayusin yung inyong mga daan. In other words, mag-reconcile kayo, magpatawaran kayo, mag-agree kayo sa inyong sa isa't isa. Sabi niya, be like-minded. In fact, yan na isa sa mga comment ni Paul sa 1 Corinthians 1 pa lang, ay kanya sinabi na, I rejoice in the Lord. Sabi niya, that you are like-minded. So, napakahalaga na ang mga mananampalataya internally ay like-minded, living in peace. Living in peace. Pag kayo nagkaroon ng differences, don't build. Huwag kayo mag-build ng bakod. Hindi na ako mag-church. Hindi ko na yan kakamayan, hindi ko na yan babatiin. No. Break the wall. Gibain ninyo ang wall at mag-ayos sa isa't isa. And the God of love and peace will be with you. At kasama dyan, mga kapatid, yung mga sinililihim natin, mga sama ng loob. Di ba? Nararanasan natin yan, yung hindi tayo nabati sa ating anniversary, sa mga loob natin. At yun ang dahilan, hindi tayo nag-church ng 1 linggo, 2 linggo. Kasi hindi lang nabati yung ating birthday o anumang occasion ng ating buhay. No. Live in peace. Kahit yan ay nililihim mo, doon sa puso mo ay may war. Dahil nag-aalburuto yung iyong puso sa sama ng loob. Live in peace, and the God of love and peace will be with you. Hindi ba yun ang gusto natin? Kasama ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan sa ating buhay. Galatians 5, verse 15. Anong sabi niya rito? But if you bite and devour one another, take care that you are not consumed by one another. Kung kayo nagkakagatan, nako, mauubos kayo. So you see, yan ang danger ng hindi nire-resolve ang mga kaguluhan, whether yan ay obvious or hindi obvious. Kahit sa loob ng inyong mga bahay, subukan niyo magkasamaan ng loob at walang imikan. Parang sementeryo ang bahay. Walang makaawit, walang makapagpuri. Lahat ay maingat, tipto. Baka mag-start ang gera. Resolve it. Be at peace among yourselves. That's how we become seasoned sa ating buhay Kristiyano. So going back doon sa aking observation kanina, I was thinking, mukhang mag-shift ang center ng ating fellowship from Jabez to Kabadbaran because of this unresolved problem. I have been adamant, mapilit ako mga kapatid na i-resolve ang problema na yan. But it keeps growing. Ayaw nila, it seems somebody does not want peace. Parang merong ilan na ayaw ng kapayapaan. I hope it's just the devil. Parang merong espiritu na ayaw mag-resolve ng problema. Kaya nga, bandang huli, naririnig ko, napapagod na raw sila kasi lagi nalang problema ang pinag-uusapan. Exactly. Pag laging problema ang pinag-uusapan, nagtatry mag-resolve at hindi nire-resolve, it creates fatigue. Wala nang ganang makipag-sharing, wala nang ganang mag-usap, wala nang ganang mag-fellowship. Bakit? Because sinasabi lang natin na gusto nating maayos ang problema, pero kapag nagre-resolve na,
nagre-raise up na naman ng panibagong mga issues. And I realize, kapag ganito ang behavior ng mga kasama, it stunts the ministry. It stunts the moving of the Spirit because it grieves the Holy Spirit. It will affect how we behave among one another. Pag hindi tayo nasisiyahan na sa mga para bang gusto nating idiin pa ang mga tao na kulang pa yung parusa sa inyo, dapat ganito pa. It will create grievance at nagiging flavorless ang ating samahan. Kaya mga kapatid, kailangan nating maging spiritual. I'm telling you this, I'm not predicting anything, mga kapatid. I'm just observing bilang manggagawa na merong responsibility sa ating fellowship at hindi natin kontrolado ang lahat ng damdamin. Kung merong umaayaw sa samahan, we cannot help that. Kung merong nagbabago ng damdamin, nagbabago ng pakikitungo, we cannot help that. Pwede natin silang i-reach out, pwede natin silang kausapin. There are many ways. Pero may mga bagay rin na kailangan nating tayuan na hindi natin i-compromise kung ano yung tama. And of course, it will affect the ministry. I'm not saying sa ating church. I'm saying ang ating ministry kasama ng mga sister churches. Magkakaroon ng changes, mga kapatid. It's because whether we like it or not, mayroong problemang pinabayaan at ito ay nakaapekto na sa maraming bagay. At hindi na natin yan marireverse unless God moves in a mighty way. And I want you all to be prayerful. I understand this is the only time, this is the first time, and hopefully this will be the last na ako'y nagsalita sa issue ng problemang nangyayari sa mga ibang kasama nating manggagawa. I understand that, but I want you to know, I am very concerned sa bagay na yan. I want you to be prayerful about that. At kung may mga changes na mangyayari, just be ready. Pero ang advice ng Panginoon ay ito yung ating baunin. Have salt in yourselves and have peace among yourselves. Okay? Magkaroon kayo ng asin, maging malasa kayo. Kung kayo ay nilalayuan, kung kayo ay binibitawan, huwag kayong agad sumuko. Mag-reach out kayo, gumawa ng hakbang. Kung pagkatapos ng ilang pagkakataon ay umaayaw sa inyo, of course, hindi nyo na kailangang ipilit ang inyong sarili. But just make sure na hindi kayo ang nag-build ng walls. Just make sure na bridge ang ating ginagawa, not cliffs. Okay? So have salt in yourselves and be at peace with one another. And I pray na sa ating church, yan ay ating maalagaan, mga kapatid. Lastly, Hebrews 12 verse 14, anong sabi? Pursue peace with all people and the holiness without which no one will see the Lord. I would like to say na ang kabanalan at ang kapayapaan, they go together. Kung tayo ay peaceful ng mga tao, then ang kabanalan ng Panginoon ay mag-demonstrate sa ating mga buhay. Kung tayo ay palaaway and mag-start ng argument at mag-create ng divisions between brothers and sisters, it will hurt the body of Christ and it will affect the holiness of God in us. Okay? So, baunin natin ang mga salita ng Diyos and let's pray for one another. God bless you, church. Tumay tayong lahat. Let us all stand.
Hallelujah. So, ngayong gabi ay sama natin sa prayer ang patuloy na gawa ng Panginoon sa ministry natin, kasama ng ibang churches. God is doing a great thing, mga kapatid. Despite untoward na mga nangyari, God is still doing great. Sapagkat kung nasaan ang kapayapaan ng Diyos, nandun maluwag kumilos ang Espiritu ng Diyos. And let's follow where the Holy Spirit is moving. Tingnan natin kung saan kumikilos ang Espiritu ng Diyos, kung saan gumagalaw. Kung meron kayo nakitang meron tayong mga kasamang mga sister churches natin na gusto pa rin i-pursue ang fellowship at alagaan, suportahan natin. Kaya sa ating darating na fellowship, be there. Suportahan ninyo. Maaring may maninibago kayo sa attendance, but just be there. Okay? And know na kung sino man ang nandun, you stand on common grounds. Nakatayo kayo sa parehong pananampalataya, nagpupurso kayo ng parehong mga bagay, pareho niyong mahal ang Diyos at pareho niyong mahal ang isa't isa. Nandun din sila para suportahan kayo. Nandun din sila para tumulong, i-build up ang inyong pananampalataya. At yun ang ating gawin, mga kapatid. Let's not look at the numbers. Let's not look at the problems na nag-arise. Sometimes kailangan nating tingnan to address. But let's not focus on the problems. Let's focus on what God is doing sa mga people of like-minded. Sa mga may salt din ang kanilang mga buhay. Sa mga Kristiyanong pursuing peace. Kasama ninyo. So let's sing one song, mga kapatid, at bago ko bumaba, sama natin sa prayer yan. And then si Pastor Lito para sa kalusugan. Gusto kong ibalita sa inyo na si Pastor Jing, ayon sa testimony ng kanyang anak, ay matagumpay ang operation at siya ay nasa recovery na. Salamat sa Diyos sa kanyang mga gawa. Amen. And hopefully sa mga susunod na fellowship ay makakasama na natin siya at fully recovered. I was so glad, mga kapatid, na nakakita ng mga bagong mga manggagawa at nakarinig ng mga pangangaral na katulad natin, back to the scripture ng mga pagtuturo. At although we cannot assure na we stand on the same ground in every way, but I believe ang common ground ay sapat para ang fellowship ay maalagaan at hopefully ito'y maging mas malawak pa. God is still doing great things sa ating kalagitnaan. Amen. So, sama niyo sa prayers ang ating fellowship na darating sa June 16, of course, and then ang ating anniversary sa June 9. Let's sing one song, Lord, I offer my life to you. At ating sandaling ialay ang ating mga buhay sa Panginoon. At kung may mga bagay man na hindi tama, meron tayong na-search sa ating puso ng mga attitude na mali, ay ating ilapag sa paanan ng Panginoon. Let's just be humble, sapagkat walang malaki na isa man sa atin. Tayong lahat ay pantay-pantay. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my a pleasing sacrifice. Lord, I offer you. Lord, I offer you. Yes, oh Lord. Sing it one more time. Lord, I offer my life. Oh Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you. Yes, Lord. Hallelujah. Hawakan mo ang aking mga araw, O Diyos. Hawakan mo ang aking paglilingkod. I-guide mo ng iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Lord, I offer you. Lord, I offer you my life.
consume me, Lord. Consume me, Lord, by the fire of your Spirit. Consume me, Lord, and make me more like you. Won't you break me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Lord, we humble ourselves. Hallelujah. Fall down before you, Lord. Consume our lives. Hallelujah. Sing again. Oh, consume me, Lord, by the fire of your Spirit. Consume me, Lord, and make me more like you. Won't you break me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Let me be used, Lord, by you. Ikaw lang ang kumamit sa aming buhay. Can we sing it for the last time? Consume me, Lord. Hallelujah. Send your Spirit, oh Lord, completely. Hallelujah. Consume my life tonight. Everything that is in me, oh Lord. My attitudes, my emotions, my imaginations. Hallelujah. My pride, oh God. And bless the broken pieces of my life, of my life. Let me be used, Lord, by you. Yes, Lord God. That's our prayer, Lord, tonight. Anumang bagay na hindi tama sa aming kaisipan, damdamin. Anumang bagay, Lord, na na-check ng iyong salita, Panginoon, consume them. Tunawin mong lubos, O Lord, upang walang matirang anumang bagay na makalaman. Because we want to stand glorious, Lord, sa presence mo, sa harapan mo, Panginoon. We want to be able to overcome the trials na darating pa sa aming buhay. We want to be your seasoned men and women in these last days. Lord, help us, O God, to endure trials. To bear, Lord, sa mga weakness, sa mga problems na nag-arise. At hindi bumitaw, but to keep standing together. Holding hands together, Lord, na aming iniingatan ang kaisahan sa pananampalataya. Panginoon, with those, O Lord, na ganun din naman ang kanilang desire. Panginoon, kung may mga bagay na hindi tama na nabitawan ng iyong lingkod, I pray that you will forgive me. Oh Lord, ang nais ko lamang, Panginoon, ay magbigay ng warning, ng admonition sa iyong kawan. At kung sino man na maabot ng iyong salita na naihayag sa gabing ito, Lord, I pray that they will be warned, that they will receive the same admonition. Panginoon, hallelujah, forgive our failures, Lord. Forgive our shortcomings. Panginoon, ang mga bagay na hindi ko nagawa, Panginoon, para ma-preserve, para ma-save, Lord, ang fellowship sa mga ganitong mga problema, I pray, Lord, that you will forgive your servant. And Lord, I pray, Lord, na ang nakikita ng mga tao sa buhay ng iyong lingkod ay hindi divisive spirit, hindi attitude na holier than thou, but the attitude na nais mo, Panginoon, a servant who's trying to help build up the body of Christ. Panginoon, and I pray, Lord, na ganito rin ang maging attitude ng buong kawan. Oh Lord, especially in the coming days, Panginoon. At ngayon kami ay haharap sa pag-alaala ng pagsimula ng ministeryo na ito. I pray that we will come out better, Lord. Hallelujah. And more passionate sa paglilingkod sa iyo, and more energetic sa mga pagtuturo ng iyong salita, and more passionate, Lord, sa fellowship.
sa mga darating na mga gawain iyong inihanda. Panginoon, tinataas ko sa iyo, Lord, ang lahat ng fellowship, ang buong kapisanan ng iyong kawan, ang Capstone Ministry, ang fellowship ng mga churches sa Mindanao, sa Leyte, at ngayon ay sa Palawan, Panginoon. I praise you, Lord, na ang mga bagay na ito pinangyari mo, Lord. And you are truly doing wondrous things, O God, sa buhay ng iyong mga servants. And I pray, Lord, na kaming lahat ay sama-sama, O Lord, na mapuno ng kagalakan at mag-guide ng iyong banal na Espiritu, Lord, na alagaan, i-preserve ang fellowship na yan for the glory of your name at para sa kaligtasan ng marami pa mga tao. Oh Lord, hallelujah, salamat Lord, ginawa mong season ang ministry na ito at ang fellowship na ito, and it is attracting people who are hungering for your truth, for your word. I give you praise and I give you honor, O God, in the wonderful name of Jesus Christ our Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Hallelujah sa kanyang mensahe.